Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasama. Sa ngalan po ng aking partner na si Jojo Armenta, pansamantala po kasama ninyo Radyo Man, Jenny Pahilanga. At sa oras nating 10:04, minus my partner ngayong Saturday, no? February 10, 2024, may importanteng lakad ng aking partner. Inaanyahan ko po kayo, subaybayan po kami sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok live po kami dun ngayon. I-type lamang ang DZXL News. At syempre dahil Sabado ngayon, Kung Hey, Fat Choy, ayan. Kagabi ay grabe ho yung mga fireworks, no? Naririnig natin. At pagsalubong po sa bagong taon ng Chinese. Ayan, New Year, sabi nga ho nila. But this morning ay pag-uusapan pa rin ho natin ang social responsibility. Ayan. And last Saturday, talaga hong napakadami naming mga panauhin. Tatlo, no? Yung aming guest last Saturday ni partner Jojo. And we're so happy. Ang dami naming natutunan dahil ito ay bahagi pa rin ng ating social responsibility, yung social innovation po na tinatawag natin for this month of February pa rin. By the way, you can also follow po yung BCYF, yung kanilang official Facebook page. Live po din tayo dyan, ha? Ang programang ito hatid po sa inyo ng RMN at ng BCYF. Tutok na po kayo. At ang ating magiging panauhin ngayon ay mula po sa isang youth organization. Ayan, young leader. Naku, kabataan na naman ito. Ang ating magiging guest po ngayon as part of our Innovation Month for this February. Pero last Saturday po, yung mga naging panauhin namin, yun po yung mga national heroes po natin na nagbibigay po sa atin, no, ng mga young heroes po natin sa BCYF po ng kanilang mga kwento, no, kung paano sila sa kanilang paraan ay gusto nilang makatulong sa ating mga kababayan pagdating po sa pagiging bayani. Sa maliit na paraan kanila po itong itinutulong. And meron tayong naging panauhin po, ang ginagawa niya doon sa mga matatanda, no? Ngayon ay nagpupunta ho siya at nagbibigay ng mga pagkain. So marami pa po yon, mga tulong din na ginagawa po as part of their, sabi nga national, sabi nga yung heroes nila, no, na ginagawa nila sa ating mga kababayan. So for this morning, isang kabataan po na young fellow leader ang ating mga kasama as part of our social innovation. So kung ready na po, ipapakilala ko na sa inyo. Di ko na ho pakakatagalin pa para meron ho tayong kausap sa umagang ito sa Kwentong Bayani. Siya po ay founder ng Keep the Change Youth Policy Lab and Oxfam Young Leader Fellow. Mga kasama sa umagang ito, mapalad ho tayo. Kasama ho natin live via Zoom si Sir Gerald John Guillermo. Sir John, good morning. Si Radyo Man, Jenny. Hello, Sir John. Good morning sa iyo. Okay, abangan natin po si Sir John if he is ready na. Kung meron kayong tanong, pwede rin ho kayong mag-send sa amin ng message. Ayan, sa 0916-630-7106. Kung may tanong ho kayo sa ating guest for this morning. Okay? So, ayan. Good morning, Sir John. Radyo Man, Jenny. Good morning. Hello, Sir John. Okay, ayusin lang natin, mukhang hindi tayo naririnig ni Sir John. Pag-uusapan ho namin as ito ay young leader na naman ho ito na ating kasama ngayon. Alam mo yung mga kabataan ho talaga, sabi nga mga pag-asa po ng ating bayan, mga bayani, lalo ho pagdating sa mga kwento, no, sa pagtulong sa ating mga kabataan po na katulad niya. Ayan, okay na? So Sir John, can you hear me po? Radyo Man, Jenny, good morning. Good morning, ma'am. I think nakapatay po yung mic. Okay. Now, can you hear me, John? Hello, John. Good morning. Okay. Sige, ayusin lang po natin,
Ito ho ay bahagi pa rin ng ating social innovation, no? Yung mga pagbabago po na napakaganda naman ho, syempre ng epekto sa atin. Lalo ho ngayon, ako, social innovation sa social media, sa ating komunidad. Lalo ho ito mga kabataan po, no? Ating magiging panauhin po. And babahagi rin ho sa atin yung citizenship, sustainability, and social responsibility, no? Kasama ho yan sa kanyang ibabahagi sa atin. And alamin din po muna natin, of course, ano ba itong Youth Policy Lab and Oxfam Young Leader Fellow. Inaanyahan ko po kayo, paki-type po ang DZXL News, paki-like po kami ang aming Facebook. Ayan, live po kami ngayon, Kwentong Bayani. And we also have TikTok and X, no, and YouTube. Paki-like and share po yung ating programang Kwentong Bayani. So if okay na, ayan, si John, okay. Sige, ayusin lang ho natin, ano. Last Saturday po, nako, kung kayo ay na-miss nyo yung aming pinag-usapan last Saturday, napakagaling ho ng aming mga panauhin, ano, ni partner Jojo. We have Emmanuel Valenzuela last Saturday. Siya po ay founder ng Carabasa Caravan sa Bayanihan at Samahan. And we also have Colonel Samuel Sagun. Siya po yung founder ng Peace Camp, Pinatubo Eco Adventure and Cultural. Ayan, Enclave, katutubong anak ng Mount Pinatubo. So, yun. Guest natin last, and also isa pang kabataan din, ano? Yung guest natin po last Saturday. So, tatlo po yun yung guest namin last Saturday po. Si Roy, ayun, Roy Maceda. Si Roy naman, siya po ay founder ng Bisikleta for Everyone. At ang galing, kasi si Colonel Sagun, nag-donate siya on the spot during our program ng bisikleta for our guest, si Sir Roy. Kasi nga ang kanyang advocacy po is about bisikleta for everyone. We all know naman na nung pandemic yan ang ginamit na means of transportation, no? Itong po natin, bisikleta. So ang galing dahil nagbigay siya ng mismo, no, dito sa amin sa programa ng tulong, ayan, bisikleta kay Sir Roy Maceda. So we have 3 guests last Saturday as a part pa rin po of our innovation. So habang inaantay natin si Sir John, we just would like to announce lang po na ang BCYF po tuloy-tuloy pa rin yung 6th Innovation Award 2024. At today po yung deadline for submission of entries. Ayan, ako, habol kayo. Pwede kayong mag-send po dyan ng inyong nominee. So today, February 10, 2024. At ang ganda ho, ang laki ng premyo. We have 1 million pesos. Ayan, cash prize po yan. So call for nomination pa rin, habol ho kayo. And please look po for the official Facebook page of the BCYF. Ayan, the 6th BCYF Innovation Award 2024. Sali na ho kayo. Ako, baka meron ho kayong gustong i-nominate, no? Bukas ho ito para sa lahat. Malay nyo. Diba? Yung inyong ino-nominate po, yung nominee nyo, naku, manalo. Ayan, naibahagi ho yung kanyang innovation, no? Lalo ho ngayon, mapaano man yan, social media, sa community po ninyo, sa health, sa science, no? I-share po natin yan. So, okay na ba? Okay, so habang inantay natin si Sir Gerald, ang ating panauhin po sa umagang ito, oras po muna natin 10:13. So, inaanyahan ho namin kayo, no? Sumali po sa, po na yan, Innovation Award ng BCYF. Alam nyo, hindi lang ho yung yung pera. Of course, alam naman ho natin, napaka-importante ng pera. Pero pinaka-importante ho sa lahat, kung meron kayong nominee at maging bahagi ho dyan
Aba, syempre ho, diba nakilala pa at napag-alaman pa yung kanyang mga ginagawa, no? Na pagbabago. Yung pagbabago na yon ay marami ho ang matutulungan, malaki ang magiging bahagi sa ating komunidad, hindi ba? So napakaganda ho, i-share po natin yan. Please visit po the official Facebook page po of the BCYF para po sa ating 6th BCYF Innovation Award 2024. Today is February 10, 2024. Ayan, holiday po tayo. Naku, yung aking partner may importanteng inaasikaso. So ayan, solo muna tayo today for this episode po, February 10, okay? So pag okay na si Sir Gerald, pasok na natin. Ayan, oras natin 10:14. So maraming salamat po sa ating mga naging panauhin last Saturday, po. At talagang tatlo ho yun, napakaganda. Kulang ho yung aming oras ang namin, ang ginawa ho namin last Saturday. Naku, mukhang kulang yung aming oras. Tatlo ho yung aming panauhin. Ang gaganda ho ng mga sinishare nila. Kaya yun ho ay napakaganda. Pwede nyo hong ulitin yan, Pwede ho kayong bumisita sa aming official Facebook account or page po, DZXL News. Kwentong Bayani, last Saturday po yan. Yung first Saturday po for the month of February. So yun po yung aming unang episode, okay? Oh, naku. Sige, ayusin natin, para maganda mapag-usapan ho namin ni Sir John. Ito pong kanilang programa dito po sa tinatawag nating edukasyon. Ito po kanilang founder, Keep the Change Youth Policy, Law and Oxfam Young Leader Fellow sa ating mga kabataan. As part of our innovation pa rin po month for this February. So visit na po yung ating official Facebook page ng BCYF, the 6th BCYF Innovation Award 2024 again. Pwede ko kayong magbigay ng inyong nominee dyan. Baka may alam kayo sa community nyo na pwede hong manalo dyan na maging nominee. O diba? Baka malay po ninyo. So isali na ho ninyo sa ating 6th BCYF Innovation Award 2024. Okay, sa linya na lang ho natin makakasama ang ating panauhin for this morning. Siya po ay founder again ng Keep the Change Youth Policy, Law and Oxfam Young Leader Fellow. We have on the line si Gerald John Guillermo. Sir John, good morning. Si Radyo Man Jenny. Hello, magandang umaga po, Ma'am Jenny. At sa lahat po ng tagapakinig ng DZXL News, magandang umaga din po sa inyong lahat. Yeah, medyo, lang tayo, phone patch na lang, Sir John. Can I call you John? GJ na lang po, initials ko. Oh, GJ. Tama? Yes. Oh. Yes po. Okay. GJ stands for Gerald John. Okay. Sir, how are you today? Mabuti naman po. It's a good weekend. Bilang holiday po kahapon. Kaya medyo magandang gising. Yeah. And even, ngayon, Saturday. Oo nga. At ako'y solo today kasi may importante lang inaasikaso yung aking partner, si Jojo Armenta. Dapat kasama siya today. I see. Oo, may inaasikaso lang. Anyway, wag na nating pakatagalin pa, GJ, sir. Pakibahagi sa amin ano po itong inyong organization. And again, ano yung pinagka-advocacy ninyo? At i-share nyo rin po sa amin yung mga programa na ginagawa ninyo to citizenship, sustainability, and social responsibility, sir. Oh, okay po. So, magandang umaga po ulit sa lahat. Ako po si GJ Guillermo. At ito yung initiative po namin, nagmula po ito, or kumbaga, yung idea ay nagsistem doon sa youth participation in civic and political processes. So kumbaga, alam naman po natin na ang Pilipinas, na banggit na rin ng COMELEC, nung 2022 national elections, ang laki nung number of voters ng kabataan.
we have seen 56% of the total number of voters ay parte ng kabataan, no? At itong growing trend na ito, no yung sa pakikilahok ng kabataan sa electoral process natin sa mga eleksyon. At itong nakaraang barangay and SK election, ito yung kumbaga dito tayo nagmumula. At kailangan natin na hindi lamang doon sa eleksyon, hindi lang doon natatapos yung kahalagahan at yung pakikialam at pakikibahagi ng kabataan sa ating lipunan. Kaya naman ito yung importansya kumbaga ng kabataang Pilipino na makilahok at makialam doon sa pag-evaluate at yung pag-understand ng mga polisiya natin na ginagawa ng ating mga policy makers at kumbaga makita doon sa mga plano nila, plans of actions ng mga kumandidato noon na dapat ultimately nagsiserve to sa mga kababayan natin. So kaya naman yung alam naman natin din na maraming kabataan ngayon ang tawag dito yung nakikibahagi sa social media. Maraming engaged sa mga informal avenues of political participation. Katulad na nito yung street activism, volunteerism at social media campaigns, no? But ang problema, marami pa ring kabataan sa atin ang hindi nakikilahok sa formal governance processes. Isa pa rin tong balakid kumbaga. Yung mga existing avenues natin katulad ng SK, Sangguniang Kabataan at mga local youth councils, marami pa rin nagsasabi na ito ay kumbaga nepotistic or kumbaga breeding ground for corruption. No, nakita natin makikita natin sa COMELEC, naglabas sila ng mga listahan ng mga tumatakbong sangguniang kabataan na related dun sa mga nakaupo ngayong barangay officials. So, yun yung parang tinatry nating tugunan na dapat meron tayong mga kabataan na may alam at may pakikialam doon sa tinatawag nating formal governance processes. And of course, kailangan din katuwang nito yung pag-understand natin ng Philippine policy environment. Nung nakaraang 2 linggo, nagkaroon kami ng Change Keepers Academy Assembly na kung saan tinanong ko yung mga kabataan natin from all over the Philippines kasi isa po siyang hybrid event. Tinanong ko sa kanila kung sino ba nakakaalam kung paano gumagawa ng batas. Mula sa pinakasimula hanggang sa pinakadulo. Uy, malalim yun Oo. Alam, or kumbaga yung mga local legislations natin sa sangguniang bayan, sangguniang panlunsod, at pati din sa mga barangay natin. Alam ba natin kung paano siya gumagana at alam ba natin yung mga avenues kung saan pwede tayo makialam? Ako para alam ko na sagot dyan. So, ayun po, doon nanggagaling yung kung bakit merong ito yung nais tugunan ng organisasyon namin sa Keep the Change Youth Policy Lab na magkaroon ng mga kabataan na intindihin yung ating paggawa ng batas, paggawa ng mga polisiya at para magbigay ng kumbaga grounded na evaluation sa ating mga batas na hindi lamang siya kunyari sa social media po magsasabi tayo ng pangit naman yung batas na yan, pangit naman yung polisiyang yan, pero ninanais namin at nilalayon ng Keep the Change Youth Policy Lab na kapag tayo ang kabataan ay nagbigay ng kumbaga evaluation sa mga ganitong mga polisiya ay grounded or merong siyang basehan, kumbaga hindi lamang siya bugso ng damdamin. Kaya ito po nakikita natin, ito nagkaroon kami ng policy kapihan. Ayan, kumbaga policy kapihan po, nagkaroon kami ng mga training work. Mga kasama mo to, GJ? Yes po, ito po ay mga membro at mga officers. Yes, mga member po ng Keep the Change Youth Policy Lab at meron kaming mga programa ngayon na kung saan nag-i-invite po kami ng mga youth all over the Philippines to learn about how to evaluate our policies, how to create meaningful programs. So meron po kaming mga miyembro ngayon na parte ng SK
at mga participant na SK, at na-appreciate naman po nila yung kumbaga yung training kasi kumbaga we move away from the traditional programs and projects of SK na tulad ng paliga or pageant or cleaning mga pa-cleaning program na kahit na contribute po sa ating lipunan, mas maganda kung may mas impact yung mga proyekto ng ating SK. So, when it comes sa citizenship, sustainability, and social responsibility, paano pumapasok yon sa grupo ninyo, sir? Yes po. When it comes to citizenship, sustainability, and Social. Social Yes, responsibility. and social responsibility. Even if we look back to history, hindi lang sa Pilipinas at kumbaga sa buong mundo na rin, the youth is at the forefront of all civic, political, and social engagements in the world. I mean, we have Jose Rizal, we have from those na lumaban during the colonial period sa ating Pilipinas, and youth has always been at the forefront of this. So in terms of social responsibility and citizenship, our constitution and even our political system has empowered the youth to partake in these kinds of avenues. So for example po ma'am, in Southeast Asia tayo lang, or parang when we had the Sangguniang Kabataan or the Youth Council, tayo lang yung may ganung innovative platform for youth to partake in formal political process. And I think it's in the responsibility of the youth sapagkat, for example, when we talk about sustainability and when we talk about for example, the Sustainable Development Goals ng United Nations. When we talk about all of these things, it's not just the current generation who's doing all the work. Primarily, we want the youth to be engaged in the conversation, to be at the table, na dapat sila rin ay napapakinggan, sapagkat ultimately it's not just for the current generations who's gonna the actions of the current generations. Hindi lang naman sila yung makikinabang nun but ultimately it's the youth and the future generations to come who will address or para makikinabang or kumbaga so yung mga desisyon ng mga policy makers natin, hindi na naman sila kumbaga it will echo on the future generations. Kaya yung mga programa po namin, we wanted to make sure that it's a stepping stone or it's a platform for youth to ultimately participate in such platform. Maganda yun So sabi mo kauna-unahan tayo sa Pilipinas, no? Sa Southeast Asia. When it comes sa sa politics. But you know what, GJ, gusto naming malaman sa Kwentong Bayani. Ano ang naging inspirasyon mo? Bakit mo inumpisahan itong organisasyon na ito? Yes, ma'am. Well, ako po, paano ba to? Galing po ako sa isang maliit na barangay sa bayan po ng Umingan, sa Pangasinan. So, lumaki po ako dun na, kumbaga, yung oportunidad for someone like me, akala ko hanggang dun na lang or parang limitado na lang dun. And then, nung lumipat po ako dito sa Metro Manila, talagang kumbaga sinikap po na mag-join sa mga conferences, both local leadership conferences, both local and international. And talagang I found my heart in the development sector and public policy. Kaya po ngayon yung mga professional experiences ko po naka-angkla dun sa development sector and public policy. And I think joining international conferences po and then parang widening my perspective, I've seen how other countries do it. I've seen the parang potential of the Philippines to be like that. For example, when I went to Singapore and Japan, when I
tried their public transportation, sabi ko po sa sarili ko, pwede palang ganun at pwede pala tayong umabot sa ganun. And I think in that regard po, nung nasa isip ko na po siya, parang sabi ko, gusto kong mag-give back sa mga kapwa ko Pilipino na yung mga nakuha kong insights and learnings and training from abroad, gusto ko dalhin sa Pilipinas at gusto ko i-share to sa mga kapwa ko Pilipino. And that's one of the reasons, many reasons why I founded the Keep the Change Youth Policy lang po. Malalim yung natin na pagkakaroon ng Keep the Change Youth Policy Lab and the Oxfam Young Leader Fellow. But gusto naming mas marami pang malaman kami sa iyo, GJ, sa iyong organisasyon, Pero pagpapatuloy natin yan, sir, we'll just pause for a break. Babalik tayo agad sa programa natin. Tuloy-tuloy tayo, ha? Marami pa tayong pag-uusapan, sir. At babalik po tayo, mga kasama. Oras po muna natin, 10:29. Dito pa rin po sa programang Kwentong Bayani. Oras natin 10:34, balik po tayo sa Kwentong Bayani, and with that spelling po for this morning, kasama ho natin si Gerald John Guillermo, founder po ng Keep the Change Youth Policy Lab and Oxfam Young Leaders Fellow. GJ, good morning ulit. Radyo Man, Jenny. Hello, magandang umaga po ulit. Yeah. JJ, curious lang ako, wala ka bang pinaghuhugutan o in the past na history mo kung bakit napakalalim kasi nung inobserbahan ko yung mga kwento mo sa pagkakatatag ng Oxfam Young Leader Fellow, itong Keep the Change Youth, wala ka bang in the past na naging karanasan para ito ay magkaroon ka ng ganitong klaseng organisasyon, GJ? Yes po. Well, simula pa naman nung college, kumbaga aktibo na po ako sa mga different organizations. So, hindi lamang po ito yung kumbaga parang start biglaan ng pagiging volunteer po. Background lang po, isa po akong law student, mag-aaral ng batas. Okay. Sa UP Law. Anong year mo na? Patapos na po ako. Tapos ka sa last semester ko na po, ma'am. Okay. Kayo ba sa UP Law, magkakakilala kayo ng mga first year, hindi? As in, talagang sa year nyo lang, fourth year lang? Ako po ay isang evening student. So ako po ay okay. isang working student po. So yung mga kabatch ko po na evening, ay yun po, makilala ko po. Oo. Kasi yung panganay ko, naglolo din ngayon sa UP. First year, ayan. Anyway, so being a law student, okay, please continue. Yes po. So yung so medyo nag-giveaway na yung age ko, pero this year na po ako sa UP Law, and then right now when I was in college, so I took political science po when I was in college sa Ateneo de Manila University naman po. So even when I started my in my undergraduate studies po, and then until now, I've always wanted to volunteer. I'm an inherently curious person po. So gusto ko nag-volunteer. And then when I entered when I was graduating, I had a sort of reflection to myself. Sabi ko, ano ba gusto kong gawin after? And then I didn't have a definite answer. Wala pa akong definition dun sa sagot na yun. Pero ang sabi ko, I wanted to devote myself in service. Naging yung mga organisasyon ko po sa Ateneo, most of them were into highlighting social and political issues, yung mga plight of our marginalized mga kapwa, mga basic sectors of our community. And sabi ko po parang in anything that I do, I'll devote it in service of my fellow Filipinos, my fellow Southeast Asians, and fellow youth, particularly the least, the last, and the lost, our marginalized and underprivileged.
na mga kababayan or mga fellow youth, fellow Filipino. That's Because good. alam ko po na my education is a privilege. Even though I came from a lower middle economic background, middle income background in a small province, in a small town, I know that despite this, I wanted to use this privilege, this education, para makapagsilbi. It might not be, I'm not saying na parang, oh, ba't hindi ka tumakbo, as politician. But I've seen, every time po na may sinasalihan akong volunteer role or conference or even parang job, I always try to ask myself, parang, sino ang kumbaga siniservisyohan mo. So I think that if I try to rationalize myself na parang this will kumbaga inure to the benefit of my fellow Filipinos, then makakatulog po ako sa gabi. So kaya yun yung kumbaga parang hugot natin for para makapanilbi. Thank you very much. GJ, tayo ngayon ay nasa social innovation, no? And we're talking about innovation pa rin. So ngayon, bilang nasa age of digitalization tayo, ano sa tingin mo ang advantage ng pagsulong ng social innovation? Yes. If we look at if you look at many platforms in the entire world and even the United Nations, they have highlighted the role of social media, digitalization, AI, yung itong mga bagong, technological advancements in our world. And in terms of social innovation, we have problems. Marami tayong problema na ang parang generations, dekada na ang lumipas, pero it's still there. That's why I think that's where the youth comes in, because yung mga kabataan po ngayon, when I did the policy workshop 2 weeks ago, I've seen, akala ko parang I think that's the parang the power of youth to think creatively and think outside the box. Kasi when I work in the government, when I work these are people who has been institutionalized. So alam niyo po yun, parang nawalan na in a way of creativity. And I think that's why it's a good opportunity for our policymakers or politicians to employ youth, because the youth know how to think outside the box, to think without limitation. And I think if we support this kind of, this idea, na without actually hampering them, pag kunyari, sinig tayo sa kabataan, na parang kunyari, talawin po natin, anong nasiisip mo na solusyon? It might sound absurd, it might sound bizarre, parang, ano ba naman yan, hindi naman yung gagana sa atin, but I think the best way for our policymakers to take advantage of the social innovation is to listen, makinig sa kabataan. Kasi if we, at the very beginning, if i-shut down na po natin yung idea na yon, then we are losing opportunity. This might be the next great idea to solve, I don't know, public transportation crisis. The next idea to solve housing problem in the Philippines, or even social welfare issues. Because the younger generations know what. And if you look at the population of the Philippines, we're looking at the young people who have been introduced to digitalization. So, kumbaga, in terms of us taking advantage of the skills, although we wanted to, of course, we wanted the older generations to, upskill, learn more skills about digitalization, but in terms of piloting, let's say, innovations to address social issues using digital platforms, I think it's best to listen and to, kumbaga, partner
and co-create with the youth. Okay, very well said. Ngayon, sa palagay mo, GJ, anong magandang epekto naman ng ating social innovation sa komunidad naman natin, sir? I think yung when, for example, kapag nung meron akong mga nakikitang nasalihang competitions and social innovation, and then I look at projects and programs of social innovation abroad sa ibang bansa, and then when I always think of parang hindi ko naisip yun na to a way to address the social issues. And it's just so amazing, kumbaga, to see how creative talaga the minds of our youth. For example, yung mga proyekto on, let's say, climate change and sustainability, na hindi lang siya yung typical na proyekto. And the thing about social innovation impacting our communities is that it doesn't only, hindi lang siya yung nagsosolve ng mga problema natin, or hindi lang siya yung tumutugon dun sa mga social issues natin, but also parang tinatry din niyang i-engage hindi lamang yung isang stakeholder. Kumbaga, nagpa-partner siya with different stakeholders na hindi lamang siya, kumbaga, kunyari, gobyerno, tapos yung implementor. Hindi lamang siya yun. Tapos mag-receive lang yung kabataan or yung particular sector in the community. But we see na lahat po involved. And I think when we try to solve problems in our society, we try to involve as much people as possible. Kasi merong particular social issue. Our social issues today po are so complex. Now, when we try to address one issue, kakabit pala niya yung isang issue. So, kumbaga, when we partner with one another, when we collaborate with different sectors of our society on social innovation, and I think that's the main issue of social innovation, is to put forward an innovative issue that engages multiple stakeholders. And I think that's the power of social innovation. Grabe, no? But on your part, GJ, meron ba kayong ginagawa ngayon sa grupo mo, no? Sa mga kabataan na tuloy-tuloy pa rin para parating nyo yung iyong advocacy for that. And of course, the social innovation din. Yes. So, we started, ito pong Keep the Change Youth Policy Lab ay suportado ng Oxfam. So, isa po siyang global movement to fight social inequality. Kaya an Oxfam yung leader. Okay. Yes po. So, kabilang po ako sa isa sa 8 Oxfam Young Leader Fellows from all over Asia. So, we had, they chose 8 out of 400 plus applications, and ito pong Keep the Change Youth Policy Lab ay kumbaga produkto ng suporta ng Oxfam at ng East Center. And ito pong idea na to ay nasa utak ko na ever since. It's just that wala akong makuhang suporta in terms of trying to make it a reality, since we all know we need a bit of support financially, especially sa mga ganitong face-to-face events po namin. But we started in August, so it's just 5 months in, and we had ito pong mga activities na to, katulad ng mga civic and social civic engagement forums online. Ito pong Change Keepers Academy na ginanap namin sa UP Law. Yung mga nakita natin, tama? Mm-mm. Yes po, ito nakikita po natin sa screen. And then yung mga policy kapihan po namin at iba pang ways to engage the youth for the past 5 months. And hindi pa po kami natatapos dito kasi po plug ko na rin po itong susunod na sa end of February po, magkakaroon po kami ng policy kapihan din sa Naga, sa Albay naman po. So we have volunteers from Naga, our members from Naga are spearheading
a similar sort of workshop sa this upcoming end of February. So we're just ironing out the details for that. And then ito pong outcomes po ng workshop namin 2 weeks ago, ito pong pinipirmahan dito nila ngayon, is we will iron it out po. Parang meron po kasi kaming ginawang youth declaration on public transportation and active mobility. At ito po i-send po namin sa mga policy makers sa Kongreso, sa Senado, para pakinggan, para kumbaga mag-contribute dun sa discussion on active mobility in public transport sa ating mga policy makers. Aside po nito, itong mga outputs din po nila, ayaw po namin, hindi po yung gusto kong gawin dito sa organisasyon namin, na yung mga outputs ng mga kabataan, sana hindi, ayaw ko po kasi nasasayang. Yung marami po kasing organisasyon na kapag tatapos ng workshop, lahat ng yung mga ginawa ng mga participants ay yun, hanggang doon na lang yun. Kaya naman po, yung mga outputs nila, i-compile po namin sa isang kumbaga e-book na isasama po namin sa youth declaration at i-send po namin sa mga local government units, policy makers, and organizations. At kung sino po makapick up ng mga rekomendasyon na ito, which means that our programs and projects are effective. And yun naman po yung gusto namin, na ilapit at maging parte ang kabataan sa paggawa ng polisiya. And lalo na ang usapin ng active mobility in public transport ay napakainit sa Pilipinas. Kaya naman po gusto naming maging parte yung kabataan. And of course, we have other opportunities and programs as well. Bilang marami po akong connection sa outside the Philippines as well, gusto namin ilapit yung mga kapwa ko youth from Southeast Asia to share naman po their experiences on various issues and how to engage the youth in terms of formal political and governance process. Magaling yan, ha? And of course, GJ, we want to ask you your parting words. Please advise mo yung ating mga listeners and viewers, paano makaka-create ng good social impact sa ating mga kabataan. And of course, if they want to join, saan sila pwedeng mag-follow din sa inyong grupo, GJ? Yes po. Siguro, kumbaga, na-on-the-spot po ako dun. Pero, I think, we have, yung kabataan, especially, itong mga nakaraang election and more recently, we have seen how the young people are engaged, and it is in that kumbaga, we wanted to push further. Ito yung we wanted to push further kumbaga yung agenda for youth participation in the Philippines. And siguro yung may papayo ko sa mga kapwa ko, fellow Filipino youth on taking the first step, I guess, to learning about policy, to learning about formal political process. Hindi ko naman siya coming from experience, hindi ko naman po naintindihan kung paano gumawa ng batas from the very beginning to the very end in one go. But when I did, for example po, yung policy workshop policy workshop 2 weeks ago, I've seen how the young people are very easy to pick up. They have, the energy of fellow Filipino youth. Ang dali pumikap and then yung energy ng youth to actually participate in workshops like this. Andun na po yung energy. And it's just that I think the
kumbaga yun, what's holding the young people back in learning about and engaging about politics because it's daunting. Nakakatakot. I mean, if you look at the news every day, and we look at the back and forth of policies even in the local government, nakakatakot kasi saan ako magsisimula. But I guess in terms of what you're doing and how you can actually contribute, even if you don't want to be a member of the lab or a member of your youth org, the first thing is to actually read and be informed. That we all know how youth is already in that aspect. So I think the next step is to take that step forward and try to engage by joining like-minded organizations. Kasi nakita po namin din sa mga participants ng mga aktibidades po namin, mga programa namin, is that hindi naman po lahat sila ay from political science background. Hindi naman po lahat sila ay galing sa public administration or law background. Some of them are from engineering. Yung mga volunteers ko po, marine engineering, electrical engineering. So, doon ko po na-realize na it's not just for people who's currently taking, courses on governance and public participation. It's because they know and they wanted to learn skills to actively participate in governance process. Okay. And I think it's within these spaces, it's a reminder of the potential of the youth, that we have the potential to create, to innovate, and to contribute meaningfully to the development of our communities of the Philippines. All right. It's a potential that I think a lot of the youth have already realized Okay. to extend beyond the individual aspirations to a collective All right. aspiration for the Okay. better world. Yes. And So with that, just to- Okay, go yes, ahead. very quickly, sorry. Very quickly po, if you wanted to volunteer and if you wanted to participate in our programs, if this excites you, we're happy to have you with us. Please follow us on our social media platforms. Keep the Change Youth Policy Lab. Lahat po yan sa aming social media platform. Nasa Facebook po kami, Twitter, LinkedIn, Instagram. So, hi. Yeah, they can follow na lang, no? And with that, Sir GJ, thank you so much for joining us. And next time, wala sana kasama na natin si partner Jojo. More power sa inyo, sir. Thank you so much and have a nice day, sir. Thank you. Ayan po naman mga kasama si Sir Gerald John Guillermo. Okay, siya po yung founder ng Keep the Change Youth Policy and Love and Oxfam Young Leader Fellow. By the way, announce ko po ulit deadline po ng Sunday ng Innovation Award. Ayan, again, paki-visit po ang BCYF. Nandun po yung aming announcement din for the 6th BCYF Innovation Award 2024. Pwede ho kayong magbigay ng inyong nominee. Nako, go ahead. Grabe yung premyo nila. And of course, sa mga government service, sa mga SMEs, mga education sa technology, sa industry, sa health, pwede po kung may nominee kayo, ha? Sama po kayo dyan, the 6th BCYF Innovation Award.